Pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Bureau of Customs sa kanilang pinaigting na kampanya laban sa smuggling. Pero ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi dito nagtatapos ang laban dahil mas magiging agresibo pa ang ahensya sa pagbuwag sa mga sindikato ng peking sigarilyo sa bansa. Narito ang report. 1,000 master cases ng iligal na sigarilyo sa Maguindanao del Norte nitong April 2. Kahon-kahon ng sigarilyo mula sa isang dayuhang barko sa Celebes Sea at shipment mula UAE nitong Marso. Ilan lang yan sa nahakot na smuggled cigarettes ng Bureau of Customs. Sa mahigit 100 operasyon, bilyong-bilyong pisong halaga na ng kontrabando ang nasamsam ng ahensya. Resulta ng mas pinahigpit na pagbabantay sa mga pantalan katuwang ang PNP, Navy at Army. Sa ika-38 founding anniversary ng Enforcement and Security Service o ESS, ibinalita ni Commissioner Ariel Nepomuceno na masaya si Pangulong Bongbong Marcos sa naging trabaho ng customs sa pagsugpo ng mga kontrabando. I have personally received notes of appreciation, messages of appreciation from the people, from our partners, traders, importers, manufacturers, and last week, exporters. They appreciate the big changes that we are doing. At hindi lang yan nagtatapos dyan, we are just starting. Kumbaga nga, ginaganahan pa lang ang Bureau of Customs. President Bongbong Marcos himself told me that they are proud and happy with the performance and the new image being enjoyed by the Bureau of Customs. Bukod sa Pangulo, masaya rin aniya ang iba pang ahensya, pati na ang business sector sa patuloy na gumagandang imahe ng customs. Pero sa kabila ng paghihigpit ng ahensya, may mga kawatan pa ring pilit na nagtatangkang makalusot. Tatlo kasing paraan ng nung bawal na pag-nenegosyo ng sigarilyo. Ang unang-una dyan, yung mga pag-smuggle o pagpupuslit sa mga international ports. Yan yung trabaho ng BOC na pigilin yon. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, dahil sa higpit ng BOC sa mga entry points, gumagalaw na ngayon ang mga smugglers sa paggamit ng ibang diskarte, ang iligal na pag-manufacture mismo sa loob ng bansa. Dahil sa higpit namin, sang-ayon na rin kay Secretary John Vic Remulla ng DILG, dahil sa higpit ngayon ng mga pantalan natin, dahil mahigpit yung mga tauhan namin, meron ng pangalawang pamamaraan yung mga smugglers. Nagmamanufacture na sila sa iba't ibang probinsya natin. Kaya para mapigilan ito, nakipagsanib puwersa na ang customs sa DILG. Nitong Pebrero, sinalakay ng mga otoridad ang isang warehouse sa Mexico, Pampanga, kung saan nabisto ang 160 milyong pisong halaga ng recycled na sigarilyo, filters at mga makinarya sa pagmanufacture ng yosi. Sinundan pa ito ng raid sa isang bodega sa San Simon, kung saan mas malaking halaga, umaabot sa 257 million pesos na halaga ng makinarya, packaging at raw materials at finished products ang nakumpiska. Nitong Martes, April 21, nabuking din ang isang cigarette manufacturing operation sa Bago City, Negros Occidental. Nadiskubre ang iligal na gawain nang mag-inspeksyon ang Bago City Permit and Licensing Office sa bodega at nakita ang ginagamit sa produksyon ng iligal na yosi. Arestado ang 9 na Chinese at 4 na Pilipino na nagpapatakbo umano ng nasabing iligal na gawaan. Nangako ang BOC na hindi titigil sa paglansag sa mga ganitong sindikato para maprotektahan ang ekonomiya ng bansa. Yung mga nagmamanufacture sa iba't ibang lugar, tinamaan na rin namin yon. Naisara na rin namin yon. Subalit meron pa, ang DILG mismo committed. Kami rin mismo, of course, we committed to the President that we will do our best para labanan yan. Dahil meron tayong mga naaapektuhan na local tobacco industry.